Free agency na nga po ang iniintindi nating mga Laker fans at pag-uusapan na muna natin ang posibleng big fish na free agent na sa tingin ko ay bagay din sa LA. Though feel ko karamihan din naman ng mga Laker fans ay gusto to. Well, marami-rami na rin naman po ang mga rumors na dinidikit ang pangalan ni Peyton Watson dito sa LA Lakers idol gawa nung incoming free agent po siya ngayong offseason. Sa mga hindi po nakakaalam, si Watson po ay isang 23-year-old 6'8 wing player na may wingspan na 7.5 feet para sa Denver Nuggets. Kung saan itong season ay nag-average siya ng 14.6 points, 4.9 rebounds, 2.1 assists, 0.9 steals, and 1.1 blocks per game. At bulto pa nga ng mga laro ay starter siya. And over the years, paangat naman na po ng paangat ang mga minuto ni Watson habang nagmamature siya sa NBA. Kapag injured din si Aaron Gordon, parang si Peyton Watson yung pumapalit sa role niya. Kaya rin mas nababad si Watson ngayong season gawa nung lagi ring injured si Gordon at kailangan talagang iba ang mag-step up. So nagawa naman din ni Watson yan idol kaya ngayon mukhang up na siya sa isang malaking payday dahil free agent nga siya. Kaso restricted free agent nga lang kaya medyo tricky rin ang pagkuha sa kanya hindi lang nung Lakers kundi pati na rin ng ibang mga teams na maghahangad sa kanyang serbisyo. Kapag kasi isa kang restricted free agent from the word itself nga po restrict, hindi ka pwedeng pumirma lang kung saan mo gusto. Parang sa ganitong kalagayan yung original mo na team ang priority talaga na pirmahan mo. Pero hindi rin naman sinasabing bawal ka na talaga pumirma sa iba, talagang mas mahirap lang na magawa mo yon. Dito kasi sa restricted free agency kapag kunwari may nag-offer kay Watson ng kontrata, pwedeng i-match lang ng Nuggets yung offer na iyon at kahit hindi gusto ni Watson bumalik sa Denver, ay mapipilitan siyang bumalik doon. That's how restricted free agency works. Pero if within 48 hours po tapos hindi tinapatan ng Denver ang offer sheet kay Watson, edi free to go na siya sa bagong team na nag-o-offer nga sa kanya ng kontrata. That's why may pag-asa or should I say may malaking pag-asa rin po ang Lakers na makuha to kung financials lang talaga ang pag-uusapan. Medyo basic lang ang nalalaman ko sa ganitong usapan idol pero para maintindihan natin kahit papaano, ang Lakers kasi ay may around $76 million pa lamang po na commitment para sa susunod na season. Ito ay 6 players pa lamang at wala si Reeves at wala rin po si LeBron dito dahil mga incoming free agents nga yung mga yan. Then ang projected po na minimum salary cap sa NBA next season ay nasa around 149 million po. Ito yung amount na dapat ma-reach ng Lakers or ng kahit anong team man yan next season. Kapag maliit ang gastos mo at below 149 million lang, mape-penalize ka. Pero mape-penalize ka rin naman if sobra-sobra ang inyong gastos. Though ang importante lamang dito, since maliit pa lang ang commitment ng Lakers sa kanilang players, talagang marami silang panggastos ngayong off-season. Syempre, yung bulto rin ng budget ay dapat nakalaan kay AR. Dapat nakalaan din kay LeBron yan kung gusto niyang bumalik sa LA or kung maglalaro pa siya ng isa pang season. Pero kahit na ganun, for sure may matitira pa rin naman dyan. Sinabi nga natin na minimum gastos lang yung 149 million. Yung first April naman po ay around $209 million. So ito yung mark na hindi dapat lampasan ng LA mga idol, yung $200 million mark. Para naman sa Denver, may commitment na kagad sila na $215 million sa kanilang team pag sinama na rin nila yung team options nila. 10 players pa lamang po ito, so kailangan talaga rin nilang punuin ang kanilang team. Pero paano pa sila gagastos niyan kung bawal na silang gumastos, di ba? That's why sabi-sabi na para ma-retain ng Denver si Watson, kailangan po ay bitawan nila si Cam Johnson at ang kanyang kontrata. Though pwede naman na papirmahin lang nila si Watson ng malaking kontrata pero malalagay naman sila sa second apron which is $222 million idol. Kapag lumampas po tong Denver sa $222 million sa second apron nga, katakot-takot na penalties po ang makukuha ng team nila lalong-lalo na sa tax. At yan din po yung question, matotolerate kaya ng may-ari ng Nuggets yung tax para ma-retain ang serbisyo ni Watson? Yan yung hindi pa natin alam idol. So kung financials lang ang pag-uusapan, malaki ang budget ng Lakers basically, ang Nuggets naman ay maliit. Pwedeng tapatan ng Nuggets ang kung ano mang i-offer ng teams kay Watson pero for sure ay lalampas na sila sa second apron na talagang parurusahan sila ng malala. Nakabase na lang din yan sa Nuggets idol at sa tolerance nga nila to pay more tax plus yung iba pang mga parusang kasama nun. Kung fit lang po ang pag-uusapan, Watson would feel a need dito sa Lakers kasi ito rin yung kulang nila. Someone na mahaba at malakas lumepensa and at the same time ay may shooting sa labas. Tumira kasi si Watson ng 41.1% mula sa labas na isang career high. Tapos career high din po siya in volume na 3.6 attempts per game from 3. Kung mabababad pa si Adotero next season tapos magi-improve, edi magandang wing combo na yan para sa LA. Kaya para sa mga Laker fans, sa tingin nyo, makukuha kaya ng Lakers si Peyton Watson or better question, gusto nyo ba si Peyton Watson dito sa LA? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.